Gabi-gabi ay napapanaginipan nitong si Lynette ang nangyari sa kanya kaya nababalik na naman ang trauma na kanyang naranasan noong mga time na nilooban sila ng kanyang bahay. Tumitindi ang kanyang pag-alala. Kung kaya't sa mga simpleng bagay ay binibigyan na nga niya ng meaning. Isa na nga lang dito ang pagbibigay ng bulaklak kay Annalyn. Iniisip niya na galing ito kay Carlos. Subalit kalaunan, nalaman ni Annalyn na galing pala ito sa kanyang dating pasyente na walang iba kundi itong si Bridget. Kaya naman naisip ni Annalyn na baka kailangan na ng kanyang ina ng isang psychiatrist para makarecover at makalimutan ang mga nangyari sa kanyang mga nakaraan, lalo na ang trauma na kanyang nararanasan. Subalit giniit ni Lynette na hindi yun ang kanyang kailangan. Iba yung nararamdaman niya noon na pinasok sila ng magnanakaw. Natatakot lamang siya dahil sa sobrang sama nga nitong si Carlos. At palagay niya hindi sila safe na mag-ina, kaya sinabi nito kay Annalyn na saan man siya magpunta ay dapat mag-ingat siya at umuwi at dumiretso ng bahay. Huwag umalis ng walang kasama dahil hindi nga siya ligtas, lalo na sa mga binabantaan nitong si Carlos sa kanya. Dahil doon, maisipan ni RJ upang panatag nga itong si Lynette ay kukuha na nga ng isang napakagaling na lawyer upang matulungan siya sa kanyang problema at nang sa ganun makapaghain na nga ng kaso dito kay Carlos. Dito, sinabi nga ng lawyer na pwede niyang kasuhan si Carlos ng isang bigamy dahil na rin sa pambubugbog sa kanya at dahil na rin sa pinakasalan siya kahit hindi pa divorce nga dito kay Irene. Walang nangyayaring formal na diborsyo kaya naman void ang kanilang kasal. Tinanong ni RJ kung ano ang kanilang dapat gawin nang sa ganon mas mapabilis mag-grant ang petisyon na ihahain ni Lynette dito kay Carlos. Sinabi naman ng abogado na kailangan lamang nilang gawin ay mag-file at maglagay ng mga testigo kung saan na magdidiin talaga sa kasalanan itong si Carlos. Kaya naman sinabi nga nito si RJ na wag mag-alala ang lawyer dahil handa naman silang magbigay ng mga testigo para dito. Buhayan ng loob itong si Lynette, lalo't sinabi nga ng abogado na malaki ang posibilidad na mag-grant ang petition ni Lynette. 1 or 2 months ay makukuha rin niya ang kanyang gusto na mangyari. Mawawala na rin ng visa ang kasal niya dito kay Carlos. Kabilang banda, nahihirapan itong si Giselle sa suggestion nga nitong si Justine na tanggalin na nga sa Apex itong si Zoe. Wala kasi siyang makikitang malpractice na nagawa ni Zoe o mga bad deeds na magdidiin kay Zoe at posible ngang mapatalsik. Wala siyang ginawang kasalanan. Kaya naman, ito nga si Justine dito na nga siningit na good ba yung nagpapaligaw umano siya sa kanyang pasyente at isa pang testigo ng kriminal. Kaya naman napaisip itong si Giselle at dito nga niya alamin kung talagang totoo ang sinasabi nitong si Justine sa kanya or ginagawa lang mang ito ni Justine sapagkat kaaway nga niya itong si Zoe at lagi silang nagtatalo hanggang sa isang araw matutuklasan niya ang katotohanan sa pinagsasabi nga nitong si Zoe. Kaya naman binabalaan siya nitong si Giselle na lumayo at umiwas nga dito kay Dax kung ayaw niyang mawala sa kanya ang kanyang trabaho na iniingat-ingatan.